Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga mahilig kumain ng sili o mga pagkaing maaanghang? Alam nyo ba na bukod sa pampagana at dagdag pampalasa ito sa ating pagkain, ay may benepisyo pa pala ang maanghang sa ating katawan? Ayon sa WebMD, maraming benepisyo ang makukuha natin sa pagkain na maanghang, tulad na lamang ng pampalakas ng ating immune system dahil sa taas ng vitamin C content nito na mas mataas pa kumpara sa orange fruit. Bukod pa rito, ang pagkain na maanghang ay nakatutulong rin na makapagpabawas ng timbang at mapigilan rin ito ang pagkakaroon ng heart disease at diabetes. Ayon naman sa Healthline, nakatutulong rin ang spicy foods sa pagpapabilis ng ating metabolism at mapabagal ang ating appetite. Lumabas rin sa pag-aaral ng Harvard and China National Center for Disease Control and Prevention 2015, ang pagkain ng spicy food ng 6 hanggang 7 beses kada linggo ay nakapagpababa ng mortality rate ng 14%. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto, lahat ng sobra ay masama pa rin. Mayroon pa ring epekto sa ating katawan kung masobrahan sa pagkain ng mga maanghang. At ang susi nga sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan ay ang pagkakaroon ng balansing pagkain, regular na ehersisyo at pagkakaroon ng sapat na tulog. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 13 minuto na. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ng Biyernes, 30 na sa buwan ng Enero taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Malacanang iginiit na walang inaasahang balasahan sa gabinete. Mungkahi na ideklarang persona non grata ang Chinese embassy officials tinanggihan ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga Pinoy sa United States muling pinaghahanda sa winter storm. Unang linggo ng Pebrero, sasalubungin ng panibagong taas presyo sa produktong petrolyo. Minimum na jackpot prize sa loto tataasan umpisa sa February 1. Nawawalang anak ng policewoman na natagpo ang patay sa Pulilan, Bulacan. Nakita ding patay sa Tarlac. 4 patay naman at isang sugatan sa pamamaril sa Matalam, Cotabato. Provincial government ng Sultan Kudarat nakaalerto dahil sa mga serye ng pagyanig. Magandang hapon, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ng Miss O, Miss Karen Oyong, ako si Josa Cruzat. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, muling tiniyak ng Palasyo ng Malacanang na wala ng inaasahang balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr. kahit may ilang kalihim na nasa acting capacity pa rin. Ayon kay Palace Undersecretary Castro, mismong ang Pangulo nagbigay ng garantiya na mananatili ang kasalukuyang komposisyon ng gabinete. Sabi pa ni Castro, pinagutos na rin ng Pangulo ang pagsusumite ng mga pangalan ng mga kalihim sa Commission on Appointments sa lalong madaling panahon upang tuluyang makumpirma kanilang pagtatalaga. Tugon nito na Malacanang sa pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na maraming pinuno ng ahensya ang nananatiling acting officials. Samantala, pinag-iingat muli ang mga Pinoy sa Amerika mula sa inaasahang pagpasok ng winter storm. Ang advisory ay galing sa Philippine Embassy sa Washington, D.C. Pinayuhan ng embahada ang Pinoy communities na tugunin ang babala ng mga otoridad at paghandaan ang matinding pag-ulan ng snow at pagbagsak ng temperatura. Kabilang sa mga lugar na tatamaan ng winter storm ay ang Southern Mid-Atlantic area at the Southern Appalachian region. Inabisuhan din ng Philippine Embassy ang mga kababayan na i-monitor ang kalagayan ng panahon, gawing limitado ang paglalakbay at ingatan ng mga importanteng dokumento tulad ng passports at IDs. Nasa 38 na ang naiulat na nasawi, 10 ang mula sa New York City dahil sa major winter storm sa Eastern America. 17 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Bad news! Nako, sa mga motorista, namumuruho ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posible
ang humigit kumulang na 10 sentimong dagdag sa kada litro ng gasolina at 85 centavos naman sa diesel. Habang sa kerosene, posibleng tumaas ng humigit kumulang sa 45 centavos. Sabi pa ng DOE, ang pagtaas ay dahil sa supply disruption sa Estados Unidos dulot ng masamang panahong nakakaapekto sa produksyon ng hanggang 2 milyong bariles kada araw. Good news naman para sa mga mananayan ng loto. Umpisa sa February 1, tataas na ang minimum na jackpot prize sa loto. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office, ang magiging minimum na jackpot prize sa 642 ay 10 million pesos, 15 million pesos sa 645 Mega Lotto, 25 million pesos naman sa Super Lotto 649, 45 million pesos sa Grand Lotto 655 at 75 million pesos para sa Ultra Lotto 658. Kasabay nito, tataas din ang halaga ng tiket mula sa 20 pesos ay magiging 25 pesos na. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, layunin ng hakbang na maging malawak pa ang misyon ng opisina sa pagbibigay ng medical assistance at iba pang social welfare programs. Samantala, mananatili ang tinatawag na progressive jackpot system. Ibig sabihin, tuloy ang paglaki ng jackpot prize hanggat walang tumatama sa draw o bolahan. 18 minuto na makalipas ang 5 ng hapon. Nagsilbing middleman sa pagbibenta ng sasakyan ng pinatay na pulis. Ang inaanak nito sa kasal na dati namang car agent na ngayon ay isa na rin sa mga person of interest sa krimen. Sabi sa DCRH, the Southern Lube Police District spokesperson Lieutenant Margaret Panaga, pinagana pa rin nila ang babaeng ex-agent na huling nakasama ng 38 anyos na pulis na si Senior Master Sergeant Diane Marie Molienido. Ayon pa kay Panaga, sinisilip din nila ang posibilidad na hindi lang isang pumatay kay Molienido at sa 8 taong gulang na anak nito. Hindi matapos matagpuan ang mga bangkay ng mag-ina sa magkahiwalay na lugar sa Bulacan at Tarlac. Sumasa ilalim na sa autopsya ang bangkay ng bata para alamin ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Iniimbestigahan na rin ng pulis ang dating mister ng biktima na isa ring pulis na matuklasan na kinasuhan ito ng Lady Cup ng Violence Against Women and Children dahil sa isyu ng sustento. Mariin namang kinundina ng Matalam Police Station ang pamamaril sa isang mag-anak sa barangay New Abra sa naturang bayan sa probinsya ng Cotabato. Sa impormasyong hawak ng pulisya, kabilang sa mga nasawi ang 4 na pawang menor de edad, habang siguran naman ang isa pang biktima na kasalukuyang nagpapagaling na sa ospital. Batay sa investigasyon, pauwi na ang mga biktima sakay ng motor nang bigla silang harangin ng mga armadong suspect at pagbabarilin. Panawagan ng pulisya sa publiko na agad makipag-ugnayan sa kanila para sa ikadadakip ng mga nasabing suspect. Samantala, nauna nang itinanggi ng kapulisan na hindi ito kaso ng ubusan ng lahi matapos ang sunod-sunod na insidente sa bayan ng Matalam. 20 minuto na makalipas ang 5 ng hapon, umabot naman sa 2,640 lindol ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOC sa offshore ng Sultan Kudarat. Mula Enero 19 hanggang na habang nagpapatuloy pa rin ang earthquake swarm sa lugar. Hanggang kaninang alas 8 ng umaga, sinabi ng PBOC na 71 ang mga lindol ang naramdaman na may lakas na mula magnitude 1.3 hanggang 5.9. Dahil susunod-sunod na pagyanig, may ilang residente sa bayan ng Kalamansig na nananatili sa gilid ng kalsada habang ang iba naman ay lumikas sa mga evacuation center. Ayon sa PBOC, posibleng sanhi ng earthquake swarm ang paggalaw sa Cotabato Trench. Sa kaugnay na balita, nakaalerto ang pamahalaang panlalawigan ng Sultan Kudarat dahil sa mga serye ng pagyanig sa kanilang probinsya. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 12,000 families mula sa coastal municipalities ay kusa ng lumikas sa harap ng hindi pangkaraniwang earthquake swarm. Kabilang sa mga bayan na nakakaranas ng madalas na pag-uga ay ang Palimbang, Lebac at Kalamansig. Nagpalabas na rin ng advisory o babala ang PHIVOLCS para sa mga residente na nakatira sa coastal areas. Nag-umpisa ng mamahagi ng food assistance ang provincial government ng Sultan Kudarat para sa mga apektadong pamilya. Samantala,
handa na ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa posibleng paghahain naman ng impeachment complaint laban sa kanya sa sandaling matapos ang isang taong ban ipapataw ng Korte Suprema sa Pebrero. Sa panayam sa The Hague, sinabi ni Vice President Sara na matagal nang naghahanda ang kanyang mga abogado simula pa noong 2023 nang unang ipahayag ng isang mambabatas na siya sasampahan ng impeachment. Ayon kay BP Sara, inaasahan na niya na may maghahain ng impeachment complaint laban sa kanya hindi lang ngayong taon kundi pati sa mga susunod pang taon hanggang hindi natatapos sa kanyang termino. Magugunita ang ibinasura ng Korte Suprema with finality ang apela ng Kamara. Nabaligtad rin ang naunang desisyon nito na nagdedeklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Susuportahan ni Senate President Tito Soto III ang anumang pagkilos para baguhin ang saligang batas o charter change. Ito'y matapos baguhin ng Korte Suprema ang panuntunan sa paghahain ng impeachment complaint. Paliwanag ni Soto, sinaklaw ng judiciary ang paggawa ng bagong batas, bagay na gawain nilang mga mambabatas. Aminado naman ng senador na hindi pa niya nababasa ang buong desisyon, ngunit tinitignan na niya ang mga kontrobersyal na bahagi. Dahil dito, hindi na madaling umusa ng impeachment complaint na kailangan pa ng 1/3 na boto mula sa Kamara bago padalhin sa Senado at simulan ng pagdinig. Sa ngayon, malaking palaisipan kay Soto kung anong panuntunan ang susundin para sa dalawang impeachment case ni Pangulong Marcos dahil naihay na ito bago pa man ilabas ang opisyal na desisyon ng Supreme Court. 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, nilinaw ni Officer in Charge of the National Bureau of Investigation o NBI na si Attorney Lito Magno na wala pa silang pinadadalang tauhan sa Cambodia. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Magno na nakikipag-ugnayan lamang sila sa mga otoridad sa Cambodia para ma-verify kung naroon nga ang puganting si Atong Ang. Sabi pa ni Magno, patuloy ang kanilang pag-iimbestiga para ma-verify at matiyak kung nakalabas na ng bansa ang pinaarestong tycoon dahil sa kaso ng missing sa Bungero. Pakinggan natin si Magno. Binaberipika pa natin yan, Kuyang Lakay, pero sa katulad na aming nabanggit nung una, wala pa man tayong kumpirmasyon na siya ay talagang nakalabas na ng bansa, pero lahat naman ng impormasyon na pwede nating masundan at ma-verifika ay ating ginagawa. Samantala, pinag-aaralan naman ng kampo ng aktres na si Rian Ramos at beauty queen na si Michelle D na kasuhan ng libel at perjury ang driver at personal assistant ni Ramos. Ayon sa abogado ng dalawa na si Attorney Maggie Garduque, malaki na ang epekto ng aligasyong torture at illegal detention ni alias Totoy sa reputasyon ng kanyang mga kliyente. Tinawag ng abogado na physically impossible ang mga aligasyon ng complainant na nangyari umano noong January 17 hanggang January 19. Binigyan din ito na wala pang formal na kasong kriminal laban kina Ramos at D at iniimbestigahan pa ng NBI ang reklamo ng PA driver. Wala din naman nakitang senyales ng pambubugbog sa medical examination sa PA driver at hindi rin tugma sa aligasyon ng ipinakita niyang injuries sa media. 25 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumain nyo na mga balita sa Balansyado. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzat at Henry Uri. Balansyado.